Nang marinig ni Kalista ang sinabi ng asawa, ay kaagad naningkit ang kanyang mata. Nilagay niyang magkabilang braso sa harap ng dibdib upang harangin ang papalapit na katawan nito. Wala sa usapan natin to. Matigas na anas ni Kalista habang patuloy sa pagharang ang dalawang braso sa dibdib upang hindi makalapit ang mukha ng lalaki. Malakas ito pero kaya niya itong labanan. Hindi man siya aktibo ngayon sa dating trabaho ay hindi naman niya hinahayaang basta na lang mawawala ang natutunan. Wala akong sinabing hindi pwede. Mag-asawa tayo at katungkulan mong pagbigyan ng pangangailangan ko. Vincent teases. May nakakalokong ngiti sa mata nito habang mukha'y pilit na binaba sa kanya ng paunti-unti. Kalista was not scared. Nilabanan niya ng mas nakakalokong ngisi si Vincent. Saka niyakap ang dalawang paa sa bewang ng lalaki at mahigpit na niyakap ang braso sa leeg nito. Saka mabilis na inikot ang katawan nilang dalawa. Ngayon ay nakapaibabaw na siya dito. Saan mo natutunaw ang galaw na yun? Nakataas ang isang kilay ni Vincent na nagtanong sa kanya. Hinayaan siya nito nang hinawakan niyang magkabilang kamay nito at nilagay sa uluhan nito. Nanatili ang pagkakangisi sa labi nito habang nagniningning ang mga matang nakatitig sa kanya. Ngumisi si Kalista. What move? Huwag mong ibahin ang usapan. 3 buwan lang ang itatagal ng kasal natin at hindi na natin kailangang painitin ang katawan ng isa't isa. Tama ba? Nakaupo siya sa bewang ng lalaki kaya hindi niya naramdaman ang unti-unting nabubuhay na kahabaan nito. Binitawan niyang pagkagapos sa kamay nito, saka nirelax ang katawan sa ibabaw ng asawa na tila ba natural lang sa kanyang gawin iyon. Tama ka. Ang usapan natin ay 3 buwan lang ang itatagal ng kasal natin. Hinawakan siya nito sa baba at mahina yung ipinisil. Pero hindi ko sinabi na sa loob ng 3 buwan na yon ay walang mangyayari sa atin. Ramdam ni Kalista ang magaspang nitong daliri na humagod sa kanyang baba at nagbibigay yon ng kakaibang kiliti sa kanya. Pero ang mapanukat at matiim nitong tingin ay tila nagbabadya ng panganib at nagbibigay ng kakaibang aura. Pilit siyang kumawala sa pagkakahawak nito saka mabilis na bumaba sa katawan nito at umupo sa gilid ng kama na nakatalikod dito. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari dahil hindi ako interesado sa'yo. I can get any woman if I want to have some fun. Mahina itong napatawa. Nakaramdam ng kaginhawaan si Kalista. Kung hindi ito titigil ay talagang gagamitan niya ito ng dahas. Pero sa isang banda ay nakaramdam rin siya ng inis. Hindi interesado sa ganda't maalindog na katawan niya. Hindi ito interesado. Maraha siyang tumayo at nakaangat ang isang kilay na nilingon nito. Huwag ka ring mag-alala. Hindi ko rin type ang isang katulad mong masyadong mataas ang tingin sa sarili. Inirapan niya ito sa katumalikod at dire-diretsong pumasok sa banyo upang maligo. Saka lang naalala na siyang maligo at tinutuyong katawan ng malaking tuwalya. Wala siyang nagawa kung hindi kagat ang malabing lumabas ng banyo na nakatapis lamang ng tuwalya. Nang buksan niya ang pinto ay nakita niyang nakahiga pa rin sa kama si Vincent. Nasaan ang hinubad kong damit kanina? Wala akong pamalit. Sumandal siya sa hamba ng pintuan habang ang mahaba't basang buhok ay hinayaan niyang nakalugay sa balikat. Para siyang nagmomodelo habang nakasandal at dagdagan pa ng bahagya niyang kinagat ang pangibabang labi. Gusto niyang ipakita kay Vincent na isa siyang maalindog na babae at maraming kalalakihan na nahuhumaling sa kanya. Nang lumingon sa direksyon niya si Vincent ay bahagyang dumilim ang mukha nito. Pero kaagad ring nagbago na tila baliwala ditong aura niya. Ang ibig buwang sabihin, ang basurang yon? I threw it away. He answered with a nonchalant face. What? Hindi makapaniwalang bulalas ni Kalista. Simpleng t-shirt at short lang ang suot niyang iyon pero bago pa yon at napakamahal ng halaga nun. Puno ng sentimentong pinandilatan niyang mata ang lalaki. Alam mo ba kung magkano ang halaga nun? Hindi porket mapera ka at hindi mo na-appreciate ang pinaghirapan ng iba. Hindi na natapos si Kalistang iba pang sasabihin dahil biglang may tinapon ito sa kanya. It landed straight on her face, blocking her vision. Marahas niya yung kinuha tinignan kung ano. It was a big size t-shirt. Mukhang pagmamay-ari yun ng lalaki dahil kapit pa rin doon ang mabango nitong amoy. Wala sa sariling inamoy niya yon pero tumingala siya at nakita niyang nasa harapan na niyang lalaki.
Yumuko ito't bumulong sa tenga niya. Do I smell nice? May ngiti sa boses na biro nito. Pumitig ng mabilis ang puso ni Calista at muling mabilis na pumasok sa loob ng banyo. At malakas itong pinagsarahan ng pinto. Namumula ang mukha niya nang tignan niya ang sarili sa salamin. Shit, that hot guy. Naiinis na bulong niya pero hindi niya maiwasang ngumiti sa kamuling sinamyo ang damit ng lalaki. Kung hindi ka lang mabango, kanina ka pa nakatikim sa akin. Mabilis siyang nagbihis at ang towel na nakabalot sa katawan ay binalik niya sa towel rack upang patuyuin, habang ang basang buhok ay hinayaan niyang nakalugay. Malaki ang banyo at nakakonekta yon sa walk-in closet at may nakita si Calista na hair dryer doon kaya kagad niyang tinuyo ang buhok. Pagkatapos ay saka lang siya lumabas. Wala na si Vincent nang makalabas siya pero nakita niyang isang tray ng pagkain na nakahain sa gitna ng mesa. May sofa sa kwarto ni Vincent at may malaking TV din. Kaya hindi na kailangan lumabas ni Calista. Wala rin siyang kasundupan ng mga kasambahay. Kaya nagkulong siya buong araw sa kwarto at maaga ring natulog. Ni hindi niya alam kung nakauwi ng asawa basta mahimbing siyang natulog. Nagising na lamang siya sa malakas na katok at nang tignan niyang paligid ay mataas ng sikat ng araw. Hindi niya namalayan na umaga na pala. Patamad siyang bumangon at mabibigat ang hakbang na pumunta sa pinto para buksan yon. Nakita niyang mayordoma na mansyon na nakangiti ng malawak. Nasa gilid ito ng pinto kaya kinakailangan niyang lumabas para makausap to ng maayos. Miss Calista, pinapagising na po kayo ni Sir Vincent para mag-almusal. Gumiti pabalik si Calista dahil nahawas ang ngiti ng mayordoma. Pero hindi yun nagtagal dahil bigla na lang may bumuhos na malansang tubig sa kanya mula sa likuran. She was drenched in cold and smelly water and couldn't open her eyes immediately to see the culprit. Ang narinig na lang niya ay malakas na hagikikan habang pinagmamasdan ang nakakaawa niyang anyo. Mapaklang napangiti si Calista. Ito ang iniiwasan niya sa lahat, ang magkaroon ng kaaway sa bahay ng ibang tao, pero tila hindi siya gustong patahimikin at bigyan ng kapayapaan dahil unang araw pa lang ay may gusto na kagad sumubok ng kanyang pasensya. Matapos ang hagikikan na narinig ni Calista, ay sinundan niya na ng uuyam na boses mula sa kanyang likuran. Sa tingin mo, may karapatan kang tumira sa pamamahay namin. Ano ngayon kung ikaw ang asawa ng kapatid ko? Hindi ka pa rin nararapat dahil isa ka lang basura na pinulot ng kapatid ko sa isang tabi. Ni hindi ko nga kilala kung saang pamilya ka nang galing. Hindi ako makapaghintay na pulutin ka sa kangkungan kapag pinalayas ka dito. Kinalma ni Calista ang sarili. Nakahanda na sana siya na patulan ito, pero nang marinig na binanggit nito ang salitang kuya, ay binura niyang ideyang patulan ito. Kalmadong mukha at nakahanda ang peking ngiti niya nang humarap siya dito. Basang-basa ang buo niyang katawan at dahil bukas ang pinto sa kwarto ng kanyang pinanggalingan ay sumisingaw doon ang aircon at bahagya siyang nanginig dahil sa lamig. Kinahig niya ng palad ang basang mukha at mantikang napaduwal dahil sa lansa ng amoy ng tubig. Nang tingnan niyang itsura ng kaharap ay bahagyang tumaas ang kanyang kilay. Kamukhang kamukha ng asawa niyang babae at walang itulak kabigin sa itsura ng mga to. Gwapo't maganda pero ang kagandahan ng kaharap niya ay may bahid na kalokohan na anumang oras ay handa na naman siyang gawa ng masama. Nakangisi ito habang nakatingin sa kanya. Kahit na alam niya na kapatid ito ni Vincent ay tinanong pa rin niya ito sa kalmadong boses. Sino ka? Bakit sinabuyan mo ko ng tubig? Hinaplos niya magkabilang braso dahil nanindig ang balahibo niya sa lamig. Ako si Lucy, ang kapatid ni Vincent. Merong yabang sa mukha nito. Habang tinitingnan siya na parang isang langgam sa lupa. Lihim na napamura si Calista nang makumpirmang kapatid nga ng asawang kaharap. Mukhang kailangan niya na munang baliin ang sungay ng babaeng ito para tumahimik ang pagtira niya sa mansyon. May problema ka ba sa akin? At bakit mo ako binuhusan ng malansang tubig? Muling tanong niya, kalmadong-kalmadong mukha at boses ni Calista. Pero ang totoo ay kumukulo ng dugo niya na makipaglaban sa kaharap. Bakit? May problema ba kung buhusan kita ng tubig? Pamamahay ko to at gagawin ko kung anong gusto ko sa mga taong sampid na nakikitira dito. Tandaan mo, dinuro siya nito. Babala ko yan sa'yo para ilagay mo sarili mo sa tamang posisyon dito sa mansyon. Huwag mong isipin na porket asawa ka na ni kuya, ay kaya mo nang maging reyna dito. Dagdag pa nito. Asawa ko ng kapatid mo, kaya magkapatid na rin tayo. Bakit tinatrato mo ko ng ganito? Nagkasalubong ang kilay na tanong niya.
Madulas ang basang sahig, kaya tinigil niyang pagyakap sa sarili at humawak sa hamba ng pintuan upang hindi madulas. "Kapatid!" Pagak itong napatawa, saka humalo kip-kip. "Tandaan mo, babae, sa papel lang kayo kasal ng kapatid ko. Kung hindi niya lang kailangan ng asawang ipapakita kay lolo, ay hinding-hindi siya papatol sa isang katulad mo." Umatras daw ng bahagya dahil siya inabot na tubig ang mataas sa takong nito. Nakayuko si Kalista kaya kitang-kita niya yon. Lihim siyang napangisit, isang nakakalokong planong nabuo sa isip. "Tandaan mo, babae, kapag walang kapatid ko, ay ako masusunod sa pamamahay na to. Naiintindihan mo ba?" Mabilis siyang tumango na parang isang katulong na sunod-sunuran sa anumang iutos ng amo. "Naiintindihan ko." Mahinang boses sa sagot niya na tila ba takot na takot. Lumawak ang pagkakangiti ni Lucy na makitang masunuring kilos niya. "Very good. Kailangan ko nang umalis dahil may pupuntahan ako. Habang wala ako ay si Manang Betty na munang susundin mo. Maliwanag?" Nakataas ang noong tanong niyang muli dito. Marahang tumango si Kalista. Kailangan dumaan ni Lucy sa basang sahig upang makapunta sa elevator at halatang sa kilos na nandidiri ito'y ayaw umapak sa basa. Sa kinaroroonan ni Kalista, hindi gaanong basa kaya doon humakbang si Lucy. Ang lahat ay nakasentrong mata sa kanilang senyorita. Nataas ang noon naglalakad at walang pumansin ni isa man kay Kalista. Kaya nang bahagya niyang nilabas ang isang paa upang patirin si Lucy ay walang nakakita. Dahil sa ginawa niya ay padapang natumbang babae sa basang sahig at saktong tumamang mukha nito sa ilang maruming kaliskis na kasama sa tubig na ibinuhos kanina. "Lucy, ayos ka lang?" Kunwari puno ng pag-aalala na tanong ni Kalista, pero ang totoo'y gusto niyang humagalpak ng tawa, lalo nang makitang posisyon ni Lucy na parang palaka. Samantalang ang mga katulong na nakasunod dito'y pigil na pigilan tumawa at baka mga itong mapagbunto na ng galit. Yumuko si Kalista, tinawakan ito sa braso upang alalayang makatayo. "Bitawan mo ko!" Angil sa kanya ni Lucy na tila takot na takot magpahawak sa kanya. Nagkibit-balikat si Kalista, sa kabaliwalang binitawan nga si Lucy. Dahil nakatakong ito, hindi kaagad ito nakabalansit muling nadapa sa basang sahig. Namumula ng mukha niya sa pagpigil sa tawa, pero hindi niya hinawakan si Lucy para tulungang muli. "Tanga ka ba? Bakit mo ko binitawan?" Nanggagalaiting nilingon siya ni Lucy. Hindi maipintang mukha nito dahil siya galit. "Sabi mo, bitawan kita." Pilosopong sagot niya. Lalo nang galaiti sa galit si Lucy dahil sa sagot ni Kalista. Pagkaraan ay pilit niyang inayos ang mukha upang hindi ito mahalata kung gaano siya natutuwa sa kaawa-awang sitwasyon nito. Nang masiguradong hindi nito mapansin ang tuwa sa mukha niya, ay saka lang siyang muling yumuko at hinawakan ito sa braso. Saka inalalayan tong tumayo. Hindi na niya hinintay na makapagsalita ito at hinila ito papasok sa loob ng kwarto. Saka malakas na isineradong pinto at inilak. Natameme naman ang lahat ng katulong na naiwan sa labas. Kinaladkad ni Kalistang nagulat na si Lucy hanggang sa banyo. "Anong binuhos mo sa akin kanina? Malansang tubig na pinaghugasan ng isda?" Malamig ang boses na tanong niya. Bigla-bigla'y bumalik sa dugo ni Kalistang panahon kung saan isa sa pinakagusto niya ay ang mag-torture ng kalaban. Sinabunutan niya si Lucy at hindi ito hinayaang makapagpalag bago sinubsob ang mukha sa tubig ng inidoro. Nanatiling mukha doon ang kapatid ng asawa ng halos 5 segundo bago niya iniahon. "Sa susunod na gawan mo pa ako ulit ng kabalastugan, ay hindi lang itong igaganti ko sa'yo." Matapang na banta niya. Binitawan niya ito. "Walang hiya ka! Isusumbong kita kay Vinson! Tingnan natin kung sinong palalayasin dito ng maaga!" Sigaw nito at akmang sasampalin siya pero mabilis tong nasangga ni Kalista. "Last warning. Take your palm away from my face. Kung ayaw mo putulin ko yan." "Labas!" Pagtataboy pa niya dito. Halos nagkumahog si Lucy para makalabas at nang masigurong wala na ito'y malakas na humalakak si Kalista at naligo. Dahil wala pa nga siyang damit ay kumuha siya ng polo mula sa dresser ni Vinson at yun ang pansamantalang sinuot niya. Wala rin siya suot na bra pero dahil may nakita siyang boxer brief na bago pa ay yun na munang pansamantala niyang sinuot. Isang text ang nakita niya sa cellphone ng pagkalabas niya ng closet. Mula yun sa kaibigan niya mula sa dating trabaho. "Kali, I have information about those people who are connected to your mother's death.
Are you free to meet up? Namutlang mukha ni Calista tumigpit ang pagkakahawak sa cellphone. Sa lahat ng masakit na alaala ay ang pagkamatay ng kanyang inang ayaw niyang mabanggit. Dahil walang ibang damit na masuot ay walang nagawa si Calista, kung hindi ang lumabas ng bahay na nakasuot ng polo at boxer ni Vinson. Hanggang hita lang ang haba nun kaya kitang-kitang mahaba at mapuputi niyang legs. Wala rin siyang suot na bra kaya nang lumabas siya ng kwarto ni Vinson at bumaba sa sala ay pinagtinginan siya ng mga kasambahay. Pero nakataas ang noong nilampasan at hindi pinansin ng mga to. Napaikot na lang ang kanyang mata nang marinig ang bulungan ng mga to. Naghihintay na sa kotse sa labas ng gate si Caleb, ang dati niyang kasamahan sa trabaho. Kung itsura lang ang pag-uusapan, ay dumugin din ito ng kababaihan, pero ibang karisma nito kaysa sa asawa niya. Kung si Vinson ay yung tipong malamig at suplado, si Caleb naman ay happy-go-lucky. Wala itong ibang hilig kung hindi makipagtalik, mapababae man o lalaki. Kaya nang makita siya nito sa kapiranggot na suot ay napasipol to. Damn, so hot! Nakangising tukso nito na makapasok siya sa backseat. Scram! Nasaan ang pinapabili ko? Nakaangat ang isang kilay na tanong niya habang nakatingin dito ng masama. Tch! You can't even take that. Bakit? Hindi mo na naman kayang aminin na talaga namang sexy ka? Tukso muli ni Caleb habang may kinuhang plastic bag sa katabing upuan at pinasa sa kanya. Binaliwala to ni Calista, kahit pala biruman si Caleb ay alam niyang may respeto at mabuti tong tao. Matagal na silang magkasama sa trabaho kaya ganun sila ka-close na mag-usap. Babaero nga ito pero hindi tong tipo ng lalaki na papatusin ng babae kung hindi naman siya nito gusto. He knows his limits and respects women's boundaries. Look outside! Utos niya bago binuksan ng plastic bag. Naglalaman yun ng pantalon at bra. Strapless ang bra kaya madali yung naisuot ni Calista. Dahil sa harap din ng hook noon. Pagkatapos, sinunod niyang maong na pantalon. Tama lang ang sukat at komportable ang kanyang kilos. Nakabukas ang botones sa pinakaitaas ang suot niyang polo, habang ang 3 botones sa ibabay tinanggal niya rin, saka itinali para hindi masyadong malaking tingnan at magmukhang pangbabae. Tinupi niyang manggas ng polo at nang maayos ng lahat ay saka siya dumukwang sa pagitan ng driver at passenger seat upang muling tanungin si Caleb. Lipstick? Muling tanong niya habang nakalahad ang palad nito. Inirapan ni Caleb bago binuksan ng compartment at may kinuha dong lipstick bago inabot sa kanya. It's Farah's. Alam mo naman ang babaeng yun, hindi dapat mawalan ng lipstick lahat ng kotseng sinasakyan. Ngumisi si Calista saka bumalik sa maayos sa pagkakaupo at ginamit ang cellphone bilang salamin upang maglagay ng lipstick. Bakit nga pala nasa Pinas ka? Ang akala ko ba nasa Peru kayo ni Diego? At kumusta si Farah? Tanong niya matapos maglagay ng lipstick. Nasilipin niyang itsura sa salamin ay nakita niyang maayos ang itsura niya kahit na lipstick lang ang kolerete sa mukha. Farah still, as usual, binabantay ng palihim ang kapatid. Diego is with her though. At may inabot to sa kanyang USB. Sinabi ko sa iyo na may impormasyon ako nakuha, hindi ba? Roy asked me to pass this to you. Gusto niya ring ipaalam sa iyo na nasa Pilipinas sa si Luther Montelibano. Umangat ang isang kilay ni Calista sa narinig. Hindi niya akalaing sa tagal ng pamamalagi ni Luther sa ibang bansa ay naisipan nitong bumalik ng Pinas. Give my thanks to Roy. I will contact him soon if I need him. Kinabit niya ang seatbelt at inutusan si Caleb na paandarin ang kotse. When are you coming back? Sigurado ka bang hindi ka naboboard sa ginagawa mo ngayon? Nasa kalagitnaan na sila ng biyahe nang tanungin siya ni Caleb. Natigil sa paglalaro ng hawak na USB si Calista dahil sa tanong ni Caleb. Sa loob ng hawak na USB, ang impormasyon ng taong pumatay sa kanyang ina't sari-saring senaryo ang naglaro sa isip niya. Hindi siya makapaghintay na malaman kung ano yun pero natigil ang pag-iisip niya dahil sa biglang pagtanong ni Caleb. If that group of assholes had something to do with my mother's death, then I would be back. Bakit ba gustong-gusto mo kung bumalik? Wala ka namang ibang babaeng matutokso? Where is Portia? Tumanaw siya sa labas at habang nakapatong ang siko sa bintana, walang buhay na napabuntong hininga si Caleb. Saan pa? Kung hindi kumuha na naman ng delikadong misyon. Alam mo naman ang babaeng yun, magkapareho talaga kayo. Kung hindi ka nag-leave, sa trabaho siguradong akong magkasama kayo ngayon. Hindi nawala ang pagkangisi ni Calista. Nang malapit na sila sa pinapasukan niyang kumpanya ay nakita niya ang kotse ng asawa na nasa kabilang linya tila parehong patutunguhan nila.
Drop me in that cafe. Biglang sabi niya. Tinuro niyang cafe na nasa tabi ng pinagtatrabahuhan niya at huminto sa tapat noon. Thanks for the ride. Binuksan niya ang pinto ng kotse at bumaba. Takmang isasara niya ang pinto nang magsalita si Caleb mula sa loob. Take care baby. I'll talk to you soon. Kinindatan siya nito pero malakas ng pagsara ng pintong sinagot ni Calista dito. Palihim niyang nilingon ng kotse ni Vinson at nakitang bumaba iyon patungo sa underground parking ng building. Pero sigurado siya na kung sino man ang nasa loob ng kotseng iyon ay nakitang pagbaba niya mula sa kotse ni Caleb. Hindi niya alam kung bakit nanditong asawa niya. Ang alam niya ay walang koneksyon ang negosyo nito sa kumpanyang pinapasukan niya. Bago pumasok sa trabaho ay dumaan na muna si Calista sa cafe upang bumili ng kape. Double shot Americano ang binili niya dahil kailangan gising ang diwa niya. Mamaya habang tinitingnan ang laman ng USB. Kakapasok pa lang niya sa cubicle at hindi pa nakakaupo ay kaagad na siyang nilapitan ng supervisor niya na may hindi maipaliwanag na mukha. Miss Sargente, may gana ka pang magpakita ngayon pagkatapos ng 2 araw mong pag-absent. Kaagad na narindi si Calista sa sigaw ng kanyang supervisor pero imbis na patulan ay nginitian niya na lang ito. Pasensya na po sir, nagpakasal ako kahapon kaya absent ako. May pagkapilosyo pong sagot niya. Kung ganyan sana nangyari, nag-file ka na kagad na mas maagang leave. Hindi yung basta-basta ka nalang uma-absent. Dahil doon malaking problemang dinulot mo. Kaya bago-bago pa lang, malaking gusot na kaagad ang ginawa mo. Nangunot ang noon ni Calista sa narinig. Binalingan niyang katabing katrabahong number 1 sa pagiging tsismosa. Bakit? Anong nangyari? Bulong niya perong matay nakatuon sa nanggagala-iting supervisor. Nawala lahat ng importanteng files ng planning team. Nagpadala na nakakataas na tao para ayusin ang system pero simula kahapon ay nahihirapan pa rin silang ibalik iyon. Mukhang may nanghak sa system natin. Namutlang mukha ni Calista. Probationary pa lang siya sa trabaho at lahat ng files at report na ginawa niya para ipakita sa manager at maging regular sa trabaho ay nasa system nila. Ano? Bakit? Paano nangyari yun? Pero ni isa sa mga kasama niya ay walang nakasagot sa kanya.